Come Holy Spirit, sa mamong lingkod upang maging instrumento at daluyan ng pagpapala. Isang pinagpalang araw po ngayon ng Martes, Enero 6, taong 2026. Welcome to all the line Police Executive, Master Sergeant Brother Aldimones mula po sa Makati City Police Station, nais pong bahagi. Ang gospel po ngayong araw na ito is about habag, pagpapasalamat, pagbabahagi, at ang pinakamahalaga sa lahat, yung tinatawag natin na sobra sa sapat. Pero tataytelan natin itong gospel na ito na kulang ang lalagyan. Bakit kaya kulang ang lalagyan? Mamaya makikita natin. Sa gospel, kapatid, sabi rito kapatid, sa unang bahagi, paglunsad ni Jesus, nakita niya ang napakaraming tao at nabag siya sa kanila sapagkat para silang mga tupang walang pastol. Kung babaybayin natin, i-atras natin yung kwento, ang ating Panginoong Hesus ay nagpahayag ng mga mabubuting balita. Nagpagaling, nagpalayas ng demonyo. Kaya lang itong moment na to, mga hapon na po ito, at yung mga tao na andoon pa po sa isang ilang na lugar. At sabi ng ating Panginoon, kailangan mapakain itong mga tao na to. Sabi pa nga ng mga kasama niya, Lord, kakaunti na lamang po ipakain natin, paalisin mo na yan dahil maggagabi na. Pero sabi ng ating Panginoon, kayo ang magpapakain. The first word na napakinggan dito is nakabag ang ating Panginoon. Pag sinabi daw pong nakabag, it means compassion. Hindi ka lang daw nakaramdam ng awa, kung hindi may action taken na gagawin. Meron kang gagawin doon sa tao para tulungan. Halimbawa, may tao na nasaktan. Pwedeng hindi mo naman siya dalhin sa ospital, pero at least maalalayan mo man lang siya. Maramdaman niya na may concern ka. Hindi yung parang naawa ka lang. Or may nakita kang nagugutom, pinakain mo. May action na dapat mangyari. At ito yung gusto ng ating Panginoon, na hindi lamang tayo dapat maawa, bagkus mahabag tayo. Action ang kailangan ng Panginoon. Hindi lamang awa. At tandaan natin, ang pananampalatayang walang kalakip na gawa ay isang pananampalatayang patay. Habag ang naisang ng ating Panginoon na habag. Mayroon siyang ginawa. The second point ng gospel, nung nakita natin na tinanong ng ating Panginoon, ilan lang ba meron tayo sa mga oras na to? Sabi nung tao, 5 tinapay at 2 isda. Anong ginawa ng ating Panginoon? Kinuha ang tinapay at ang isda, tumingala at nagpasalamat. Be grateful, be thankful. Ito yung magandang paalala. Pangalawang magandang paalala ng gospel. Kapatid, tayo mga tao, isa ako dun reklamador tayo. Pag nauubusan ng laman yung wallet natin, Lord, ano ba naman itong nangyayari sa buhay ko? Pag may onting sakit, Lord, ano ba naman itong nangyayari sa buhay ko? Nakalimutan natin yung mga pagpapala na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Yung nagdaang Pasko, yung SRI, yung allowance, yung engir. Pero lagi natin nakikita, Lord, kulang. May babayaran pa rin na utang. Lord, walang pamasko. Nakakalimutan natin magpasalamat. And this time, pinaalalahanan tayo ng Panginoon. Magpasalamat. At sa pagpapasalamat natin, there is a miracle. There is a multiplication of blessing. At yun nga nangyari. Yung 5 tinapay at 2 isda, nang dahil sa pagpapasalamat at dahil sa pag-acknowledge sa Amang nasa langit, minultiply ng Panginoon ang tinapay at ang isda. At ito yung gagawin niya sa iyo, kapatid. Pag nagsimula kang magpasalamat, pag nagsimula kang makita ang kaluwalhatian at ang biyaya sa iyo ng Diyos, makita mo, dadaloy ang pagpapala, dadaloy ang biyaya, dadaloy ang kagalingan, at higit sa lahat, dadaloy ang kaligtasan. First is habang, second is pagpapasalamat. Ano yung pangatlo? Ito yung tinatawag natin na sobra sa sapat. Hindi kayang punan yung mga lalagyanan. Sobra-sobra doon sa lalagyanan. Sabi doon sa bandang dulo, nang tipunin ng mga alagad ang lumabis na pira-pirasong tinapay at isda, nakapuno sila ng 12 bakol sa mga nagsikain na 5,000 mga lalaki. Bago po tayo talakayin yung sobra sa sapat,
trivia lamang daw po. Sabi po dito, kumain ang 5,000 lalaki. Ayon daw po sa studies ang napakain daw po dito is humigit kumulang 25,000 people. Bakit po? Sabi po doon sa isang libro, not women and children are counted. Hindi binilang ang babae at ang mga bata. Ang binilang lang po ay lalaki. Nung panahon po na yun kasi, may diskriminasyon. Lalaki lamang po ang binibilang. Ang mga Hudyo po, pag lumakad dyan, they are family-oriented people. Pag lumakad dyan, kasama ang asawa, kasama ang mga anak, kasama ang mga julalay, lalaki, babae, kasama yung mga hayop. Kaya makikita natin dito, kung in every family there is 5 person, 5 multiplied by 5,000, more or less 25,000 yung mga napakain ng tagday. Okay, mapalik tayo. Sabi doon, nakapuno ng 12 bakol, napuno lahat. Naniniwala po tayo at lagi natin itong pinapaalala. Sobra sa sapat ang biyaya ng Panginoon. Huminto yung blessing ng Panginoon, hindi dahil hindi na kaya magbigay ng Diyos. Huminto yung pagbibigay ng tinapay at isda dahil kulang ang lalagyanan ng tao. 12 bakol lamang ang mayroon ng tao. Pero kung may 50 bakol doon, 50 tapayan, abay lahat yun mapupuno. Kung may 100 tapayan, 100 bakol, nakatitiyak tayo yung 100 na yung mapupuno. Kulang ang lalagyan ng tao. Pero sobra ang pagpapala ng Panginoon. At ito ngayon yung hilingin natin, Lord, pagpalain mo po ako upang maging pagpapala po ako sa aking kapwa. At nang sa ganon, makita ng ibang tao yung pagpapala mo na hindi para sa akin lamang, kundi para sa lahat ng mga nilikha. Habang pasasalamat, kulang ang lalagyan, at ang Diyos sobra sa sapat. Let's pray in the name of Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Lord, tunay nga na sobra sa sapat ang pagpapala mo. Kaya sa araw po nito, humihingi kami ng sobra-sobra, hindi po para sa sarili namin, kundi para sa mga ibang tao na pwede pa namin bigyan na maging pagpapala po kami sa tulong at biyaya mo. Lord, ikaw na pong bahala. Thank you, Lord, sa pamilya, sa hanap buhay, sa kalakasan, sa katatagan, sa pagkakataon, sa opportunities, sa pamilya, at sa pagpapatawan na ipinagkaloob mo. Ikaw nang bahala, Lord, sa araw na ito. And we ask this in the mighty name of Jesus, who lives and reigns now and forever. Amen and amen. In the name of Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Muli-muli pa rin po, mula pa rin po dito sa Makati City Police Station. Patuloy po na bumabati, nagpapaalala, Police Executive Master Sergeant Brother Almones nagsabi, just hold the line, hawakan po natin lagi ang salita ng Diyos. Bye-bye!